Madalas napapaisip ako, bakit ba napakaraming kasamaan sa mundo? May mga giyera, may mass shooting sa mga eskwelahan, madugong drug wars. Maging dito sa Pilipinas, laganap ang kasamaan, corruption, malawakang kasinungalingan ng fake news at iba pa. Alam natin na matagal nang ganito yung mundo, pero ang mahirap maalis sa isip, kung mabuti ang Diyos at kung makapangyarihan siya, bakit niya pinapayagan na umira ng kasamaan? May nagsasabi tuloy, marahil hindi siya talaga makapangyarihan at wala siyang magawa sa kasamaan. O ang mas malalang explanation, siguro hindi siya talaga mabuti at wala siyang pakialam sa atin. Pero ang sabi sa Genesis, ginawa ng Diyos ang mundo na mabuti. Ginawa niya ang tao, lalaki at babae na taglay ang image of God. Kaya tayo nag-iisip, lumilikha, gumagawa, namamahala. Kaya marunong tayong magmahal. Pero kasama dito, ang kalayaan na pumili kung magtitiwala ba tayo sa Diyos o hindi. Dahil dito, nagkaroon ng puwang ang tao na piliin ang sarili at magrebelde sa Diyos. Ang kasamaan ng mundo ngayon ay consequences sa mga desisyon ng mga tao na labag sa kalooban ng Diyos. Wala bang gagawin ng Diyos tungkol dito? Meron. Sa dulo ng Bible, sa Book of Revelation, may judgment na nakaabang para sa lahat ng paglabag sa utos niya. Lahat. Walang exceptions. Kung iisipin natin sa sarili lang natin, wala tayong ligtas sa paghusga ng Diyos. Paano na tayo? Dito pumapasok ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pahayag sa John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Buhay ang sinisingil sa kasalanan. Nung inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ang buhay niya bilang Diyos na nagkatawang tao ang naging kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang nagbigay ng daan para maligtas tayo sa paghusga. Kung kikilalanin natin ang sakripisyo niya, kung magpapasakop tayo sa kapangyarihan niya, malaya na tayo sa paghusga. At hindi lang yan. Ang sino mang tagasunod ni Jesus ay binigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Bahagi na tayo ng kanyang pamilya sa langit. Yan ang grace. Yan ang biyaya ng Diyos. Ngayon, bilang tagasunod ni Jesus, ang gusto niya, tayo ang maging channel o daluyan ng kabutihan sa mundo. Tayo ang maging instrumento ng pagpigil sa paglaganap ng kasamaan sa mundo. Tayo ang tagapaghatid ng kanyang pag-ibig at pag-asa sa mundo. Habang nabubuhay tayo, mananatiling misteryo kung bakit may kasamaan sa mundo. Pero ang malinaw ay ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Manalangin tayo. Heavenly Father, salamat po sa inyong kabutihan at pag-ibig. Salamat dahil sa gitna ng kasamaan ng mundo, nagbigay kayo ng daan para mapagtagumpayan ang kasamaan. Salamat kay Jesus, ang inyong bugtong na anak, na inialay ang buhay para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat dahil sa pamamagitan niya ay tinanggap mo kami bilang inyong mga anak. Nawa ay gamitin mo kami na maging daluyan ng inyong biyaya. Nang sa gayon ay mahayag ang kabutihan laban sa kasamaan at magkaroon ng pag-asa at inspirasyon ang aming kapwa na mabuhay para sa iyo. May all the glory and honor be yours alone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung kayo po ay sumama sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comments sa comment section at makikipag-ugnayan kami sa inyo.